ang himala ng 48 oras. Ang tatak ng Pilipino sa disyerto ng Qatar. Nasa gitna ng kaguluhan ang Qatar. Kung hindi matutupad ng Pilipinas ang kanilang pangako, permanenteng ipapatapon natin ang lahat ng Pilipino. Ito ang ultimatum na ipinadala ng Qatar, ang bansang may pinakamataas na GDP per capita sa buong mundo, sa Pilipinas. Inakala ng lahat na ang pangako ng mga Pilipino ay pawang hangin lamang at tiyak na mabibigo. Ngunit isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Ang Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, ang buong gitnang silangan ay napilitang humanga sa Pilipinas. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Maging ang mga higanteng teknolohiya mula sa Amerika at Pransya ay sumuko na lamang, inaming imposible talaga ang gawain. Kaya sa lupang kanilang isinuko, paano nagawa ng Pilipinas ang isang himala sa loob lamang ng 48 oras? Ang nakakagulat na lihim ay malapit ng mabunyag. Ako si Hamad Amusit. Sa loob ng halos 5 taon, ako ay isang water resource manager na naninirahan sa distrito ng Al-Shamal sa Hilagang Qatar. Hindi ako mula sa maharlikang pamilya, ni hindi rin ako isang milyonaryo. Isa lamang akong ordinaryong kawani ng gobyerno. Ngunit ang buhay ko ay parang impyerno. Araw-araw, bago pa man tumunog ang aking alarm clock ng alas 4 ng umaga, gising na ako, ang matinding pag-aalala. Makakahanap kaya ako ng tubig ngayon? Ang bumabagabag sa aking isipan. Kailangan kong makahanap ng tubig para sa aking 10 taong gulang na anak na si Nora at sa aking asawang si Sarah. Ang paghilamos ay isang luho na. Naglalagay lang kami ng kaunting tubig sa baso, binabasa ang isang tuwalya at iyon ang ipinupunas sa aming mukha. Ang pagsisipilyo ay isang lagok lang ng tubig. Ang paliligo, isang beses sa isang buwan at hindi dapat lumagpas ng 5 minuto. Itay, nauuhaw po ako. Ang mahinang tinig ni Noura ay nagmumula sa kanyang mga tuyo at bitak-bitak na labi. Araw-araw, 20 litro ng tubig lang ang rasyon ng aming pamilya. Sapat lamang ito para sa inumin at para manatiling buhay sa pinakamababang antas. Ang sumpa sa lupaing ito ay nagsimula 80 taon na ang nakalilipas. Ang aquifer dito ay may kakaibang istruktura, sinisipsip nito ang tubig dagat na parang espongha. Habang mas malalim ang hinuhukay na balon, mas lalong sumisirit ang tubig dagat. Narinig ko noong panahon ng lolo ko, may tubig tabang pa rito, buntong hininga ng kasamahan kong si Saed. Masyadong naging sakim ang mga tao noon, sobrang lalim ng hinukay, kaya nakakonekta na sa tubig dagat. Tuwing Martes ang araw ng pamamahagi ng tubig, kailangan kong pumila mula alas 3 ng madaling araw. Kahit na ang tubig ay galing sa desalination plant ng gobyerno, mayroon pa rin itong bahagyang alat. Ngunit kahit ang ganitong tubig ay hindi sapat, madalas kaming bumibili ng tubig sa black market sa halagang 50 Qatari riyal bawat litro. Mas mahal pa ito sa gasolina, reklamo ko. Noong isang linggo, 40 lang yan. Mas mahalaga na ang tubig kaysa gasolina ngayon, kibit-balikat ng nagtitinda sa black market. Kung ayaw mo, huwag kang bumili. Wala kaming pagpipilian. Kalahati ng sahod ko ay napupunta lang sa pagbili ng tubig. Isang hapon, pag-uwi ni Nora mula sa eskwela, bigla siyang bumagsak. Nora! Nora! Sigaw ko, ngunit hindi siya tumutugon. Maputla ang kanyang mukha, nangingitim ang kanyang mga labi. Tumawag ako ng ambulansya, ngunit inabot ng 40 minuto bago kami makarating sa ospital. Ang oras na iyon ay parang isang siglo. Malubhang dehydration, kailangang suweruhan agad, sabi ng doktor na may seryosong mukha. Hindi lang siya. Ngayong araw, mahigit 20 pasyente na ang na-admit dahil sa dehydration. Kung magpapatuloy ito, mapanganib talaga. Sa silid ng ospital, habang pinagmamasdan si Noura na sinusuweruhan, durog ang puso ko. Dahil lang hindi ko maibigay sa anak ko ang sapat na disenteng tubig, nagkaganito siya, Hamad. Pumasok si Direktor Khalid. Umatras na rin ang kumpanyang Pranses. Sinubukan nila sa loob ng 6 na buwan at sumuko na. Bigo na naman po ba tayo? Sir, dose-dosenang kumpanya na ang sumubok sa ating lupain at lahat sila ay nabigo. Amerika, Alemanya, Hapon,
Israel lahat sila ay ipinagmamalaki ang kanilang makabagong teknolohiya, ngunit sumuko rin sa ating heolohiya. Isa tayong isinumpang lupain, pait na sabi ni Direktor Khalid. Marahil ay dapat na kaming sumuko at lumipat sa ibang lugar. Ngunit hindi ko kaya. Ito ang aking bayan, ang lugar kung saan isinilang si Nora. Nang gabing iyon, umakyat ako sa rooftop ng ospital, tumingala sa madilim na kalangitan na walang bituin, tulad ng aming kinabukasan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng tubig. Ano po bang nagawa naming mali? Bakit kailangang magdusa ang mga batang ito? Tanging ang hangin ang sumagot sa aking mga panalangin. Isang linggo ang lumipas, nakalabas na si Nora sa ospital, ngunit ang babala ng doktor ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Sa susunod, baka hindi na siya makaligtas. Kailangan natin ng malinis na tubig, agaran. Habang pauwi, isang di inaasahang balita ang narinig namin sa radyo. Balita mula sa rehiyon ng Hail sa Saudi Arabia, nakalikha ng isang ilog sa tulong ng teknolohiya mula sa Pilipinas. Ang lupain na 50 taon nang nagdurusa sa kakulangan ng tubig ay naging isang lungsod ng agrikultura. Itay, tanong ni Nora na may nagningning na mga mata, pwede po ba nating hilingin ang tulong ng mga Pilipino? Nanikip ang dibdib ko. Ayokong magbigay ng pag-asa sa aking anak, baka mabigo lang siya ulit. Noora, anak, iba ang lupain natin sa kanila. Mas mahirap ito kaysa sa Saudi Arabia. Ngunit noon, hindi ko alam na hindi magtatagal, isang himala rin ang darating sa amin at mangyayari ito sa paraang higit pa sa aming inaasahan. Matapos ang araw na iyon, sunod-sunod ang balita mula sa Hail. Sa tuwing bubuksan ko ang TV, nakikita ko ang imahe ng ilog Hail na nilikha ng mga Pilipino. Malinaw na tubig na dumadaloy sa gitna ng disyerto. Isang tanawin na mahirap paniwalaan, sa gitna ng tigang na disyerto, dumadaloy ang malinaw na tubig, naglalaro ang mga bata, nagdidilig ang mga magsasaka. Hail ba talaga yan, mahal? Gulat na tanong ng asawa kong si Sarah. Oo, yan nga ang hail na alam natin. Dati, hindi nalalayo ang sitwasyon nila sa atin. Mas mayaman pa nga tayong bansa. Pero ngayon, baligtad na ang lahat. Sa opisina, pinag-uusapan din ito. Pilipinas? Hindi ba't sikat lang ang bansang yon sa mga beach at Jollibee? Pang-iinsulto ng kasamahan kong si Rashid, pero magagaling sila sa agrikultura. Sabat ni Said, anong kinalaman ng agrikultura sa geological technology? Magkaiba yon. Pero malinaw na ang ebidensya, sabi ko. Nakita ko ang opisyal na datos na inilabas ng gobyerno ng Saudi. 100,000 litro kada araw, 99% desalination rate, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kumpanyang Pilipino. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag ako sa isang mataas na antas ng pulong ng gobyerno na pinamumunuan mismo ng Ministro ng Water Resources. Alam na ninyong lahat ang tagumpay ng Saudi Arabia, seryoso ang mukha ng ministro. Alam niyo ba kung anong sinasabi ng mga tao? Nagtatanong sila kung magpapatalo ba ang Qatar sa Saudi Arabia, tahimik ang buong silid. Alam ng lahat ang masakit na katotohanan. Hindi ba't mas mayaman tayo? Bakit hindi natin magawa ang nagawa nila? Walang makasagot. Itinuro ako ng ministro. Hamad, ikaw ang namamahala sa Al-Shamal. Anong sa tingin mo? Ginoong ministro, ang heolohiya po natin ay ibang-iba sa Saudi Arabia. Ang ating aquifer. Ayoko nang marinig ang mga dahilan. Sigaw ng ministro. 60 taong nabigo ang Saudi Arabia. Nalutas ito ng Pilipinas. Bakit hindi natin kaya? Pauwi. Mabigat ang dibdib ko. Gusto ng mga nakatataas ng resulta. Umiiyak naman ang mga mamamayan dahil sa kawalan ng tubig. Nang gabing iyon, habang gumagawa ng takdang aralin si Nora, nagtanong siya, Itay, nasaan po ang Pilipinas? Inilatag ko ang mapa. Isa itong bansa sa Timog Silangang Asya. Malaki po ba? Mas malaki sa Qatar, pero katamtaman lang kumpara sa mga karatig bansa nito. Paano po nagkaroon ng ganoong teknolohiya ang isang ganoong bansa? Napatanong din ako sa sarili ko. Ano nga bang espesyal sa kanila? Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang kumalat. Pumunta si Direktor Khalid sa Hail, bulong ni Said. Gusto niyang makita mismo. Kinausap ko si Direktor Khalid pagdating niya.
Komplikado ang kanyang ekspresyon. Hamad, nakita ko na. Isa itong tunay na himala. Ano pong itsura? Hindi ka panipaniwala. Sa tigang na lupain na iyon, may totoong ilog na dumadaloy. Naliligo ang mga bata. Nagbuntong hininga ang direktor. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakamangha? 2 linggo lang ang inabot ng team na Pilipino para makuha ang unang batch ng tubig. 2 linggo lang po? Oo. Ang mga Aleman 2 taon, ang mga Pranses 1 taon, at pareho silang nabigo. Ipinakita sa akin ng direktor ang isang litrato. Mga inhinyerong Pilipino kasama ang mga opisyal ng Saudi. Siya ang team leader, si Ginoong Juan de la Cruz. Mukha siyang simple, karaniwan ng pangangatawan. Noong una, minamaliit din siya ng mga taga-Saudi. Pero ngayon, isa na siyang bayani. Biglang tumunog ang telepono. Mula sa opisina ng ministro. Hamad, bukas ng umaga, kakausapin ka ng ministro. May mahalagang desisyon. Maghanda ka. Kumabog ang dibdib ko. Hihingi na kaya tayo ng tulong sa Pilipinas? Pag-uwi, ibinalita ko sa pamilya ko. Mukhang may mahalagang pulong bukas. Baka imbitahan na nila ang mga Pilipino. Talaga po, Itay? Nagliwanag ang mga mata ni Nora. Hindi pa sigurado, pero napaka-espesyal talaga ng aquifer natin, mas mahirap kaysa sa Saudi. Malaki ang posibilidad na mabigo. Hinawakan ni Sarah ang kamay ko. Pero kailangan nating subukan, hindi ba? Para kay Nora. Makabulang doang-doang. Makabulang doang-doang-doang-do. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pag-asa at takot ang naglalaro sa isip ko. Paano kung mabigo rin ang mga Pilipino? Hindi ba't mawawala na rin ang huling sinag ng pag-asa? Tumingin ako sa bintana, bilog na bilog ang buwan. Sa hail, pinagmamasdan din nila ang buwang iyon. Pero ngayon, nagagawa na nila iyon nang walang pag-aalala sa tubig. Panginoon, bigyan niyo po kami ng isang pagkakataon. Tahimik akong nanalangin. Kung nagawa ng Saudi Arabia, dapat magawa rin natin. Hindi, kailangan nating magawa. Pinapakalma ko ang sarili ko, ngunit may bahagi sa akin na hindi mapakali, isang malabong kutob kung gaano masasaktan ang aming amor propyo, at kung ang amor propyo na iyon ay hahantong sa isang radikal na desisyon. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina ng ministro, may nakita akong hindi inaasahan. Hindi lang mga matataas na opisyal ng gobyerno, kundi isang Asyano na hindi pamilyar ang mukha. Hamad, ito ang team mula sa Tubig Tech Pilipinas. Pakilala ng ministro. Ang team leader ay si Dr. Isabel Reyes. Nagulat ako. Isang babae. Maikli ang buhok, nakasalamin, mukhang nasa 40s, mga 5'3" ang taas, maliit ang pangangatawan. Magandang araw po, ako si Isabel, bati niya sa perpektong Arabic na may tamang tono. Marunong. Marunong kang mag-Arabic? Nag-aral po ako ng 1 taon sa Cairo University. Kung gusto mong pag-aralan ang heolohiya ng gitnang silangan, kailangan iyon. Ang unang impresyon ay ibang-iba na. Ang ibang mga dayuhang inhinyero ay Ingles lang ang gamit at laging may interpreter. Diretsahan ng ministro. Dr. Reyes, nauunawaan mo ba ang aming kondisyon? Opo. Sinuri ko na po ang geological data ng Al-Shamal. At ano ang resulta? Naglabas si Dr. Reyes ng isang tablet. Sa totoo lang po, 3 beses itong mas mahirap kaysa sa Saudi Arabia. Masyado nang malalim ang pagpasok ng tubig dagat, nagdilim ang mukha ng mga opisyal. Kaya susuko ka na? Ngumiti si Dr. Reyes. Sinabi ko pong mahirap. Hindi imposible. Ang mga coastal area sa Pilipinas ay may katulad na heolohiya at nalutas na po namin iyon. Gaano katagal sa tingin mo? 2 linggo sa Saudi Arabia. Dito, napigil ng lahat ang kanilang hininga. Sapat na po ang 48 oras. Ano? Napatayo ang ministro. 48 oras? Mas mahirap pero mas mabilis? Nakabuo po kami ng bagong teknolohiya. Isang sistema na mas mabilis at mas tumpak na sumusubaybay sa mga bitak sa lupa. Isang mataas na opisyal ang ngumisi. Puro salita na naman yan. Sa simula, lahat sila ganyan kalakas ang loob. Kapag nabigo, tatakbo. Mahinahon na sumagot si Dr. Reyes.
Kung gayon, magpustahan tayo. Kung mabigo kami sa loob ng 48 oras, sasagutin namin ang lahat ng gastos at tatanggapin ang 10-10 taong ban sa pagpasok sa Qatar. Nagsimulang magbulungan sa silid. Pero kung magtagumpay, hihiling kami ng makatwirang bayad at ang inyong lubos na tiwala at kooperasyon. Ang pagdududa at panghihimasok ay sayang lang sa oras. Tumingin sa akin ang ministro. Hamad, bilang on-site manager, anong sa tingin mo? Sa totoo lang, kinakabahan ako. Masyadong maikli ang 48 oras. Sa tingin ko po, sulit subukan. Sige, pero may kondisyon. Tinitigan ng ministro si Dr. Reyes. Dapat magtagumpay kayo sa loob ng 48 oras. Kahit isang minutong pagkaantala, ipapatapon namin kayo agad. Payag po ako. Sagot ni Dr. Reyes nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng pulong, pumunta kami sa site. Sa sasakyan, tinanong ko si Dr. Reyes, 48 oras talaga? Posible ba? Ginoong Hamad, alam niyo po ba kung ano ang natutunan namin sa Saudi Arabia? Ano po iyon? Ang oras ay hindi idinidikta ng teknolohiya, kundi ng tiwala. Nagtiwala sa amin ang Saudi Arabia. Ang Qatar kaya? Isang mabigat na tanong. Pagdating sa site, agad na nagsimulang magtrabaho ang team na Pilipino. Nang ibaba nila ang kanilang mga kagamitan, mukhang mas marami pa ito kaysa sa Saudi. Ano yan? Nambara, nambara? Tanong ko. Ground penetrating radar po. 10 beses na mas tumpak kaysa sa gawa ng Japan. Gawang Pinoy? Siyempre! Kami po ang nag-develop niyan. Buong pagmamalaking sabi ng isang miyembro ng team na nagngangalang Jojo. Nang magsimula ang trabaho, nagsilapitan ang mga taga-nayon. May mga dayuhan na naman. Taga-Asya naman ngayon. Tingnan natin kung gaano sila tatagal. Puno ng pagkadismaya ang mga mata nila. Masyado na silang nabigo. Ngayon, kahit umasa ay ayaw na nila. Dumating din si Nora pagkatapos ng klase. Itay, sila po ba ang mga Pilipino? Oo, anak. Bakit po ang kaunti lang nila? Yung ibang team, 12-12 tao. Narinig ni Dr. Reyes at lumapit. Hello, anong pangalan mo? Nura po. Ang ganda ng pangalan mo. Nura, hindi ibig sabihin na marami ay magaling na. Ang mahalaga ay ang galing ng paggawa. May kinuha si Dr. Reyes sa kanyang bulsa. Pastillas. Tikman mo, espesyalidad yan mula sa Pilipinas. Salamat po, masayang tinanggap ni Nora. Ate, magkakaroon po ba talaga ng tubig ang nayon namin? Hinaplos ni Dr. Reyes ang ulo ni Nora. Maghintay ka ng 48 oras. Pangako, makakainom ka na ng malinis na tubig. Sa mga salitang iyon, nakaramdam ako ng init, ngunit kasabay nito ay pag-aalala. Posible ba talaga ang 48 oras? Paglubog ng araw, nagsimula ang tunay na trabaho. Magdamag magtatrabaho ang team na Pilipino. Ginoong Hamad, pakitimpla naman kami ng mainit na salabat, pakiusap ni Dr. Reyes. Sige, pero mahalaga rin ang salabat dito dahil sa kakulangan ng tubig. Alam ko po, pero hindi magtatagal, makakainom na tayo hanggat gusto natin. Nakakamangha ang kanyang kumpiyansa. Wala pa silang nasisimulan, pero sigurado na sila sa tagumpay. Dr. Reyes, bakit 48 oras? Masyadong mapanganib na sugal yan. Habang tinitingnan ang kagamitan, sumagot si Dr. Reyes. Ginoong Hamad, minsan, ang desperasyon ang pinakamagandang motibasyon, ang pressure ng 48 oras, ang magpapanatili sa aming lubos na nakatutok. Nagsimula ang unang gabi. Tumingin ako sa relo. Eksaktong 8 p.m. Natitira ang 48 oras. Ang countdown ng kapalaran ay nagsimula na. Ang unang 12 oras ay ginugol sa pagsusuri. Walang tigil ang mga kagamitan ng team na Pilipino. Ginoong Hamad, halika't tingnan niyo to. Mga 3:00 ng madaling araw, tinawag ako ng inhinyerong si Jojo. Sa screen, isang komplikadong chart. Ano to? 150 metro sa ilalim ng lupa. Tingnan niyo tong bahaging ito, may kakaibang espasyo. Tinitigan ko ang screen. Iba ang kulay kumpara sa ibang bahagi. Posible kayang tubig tabang, hindi pa sigurado.
pero posible. Lumapit si Dr. Reyes. Magdamag siyang nagtrabaho pero walang bakas ng pagod. Nahanap na. Tulad ng inaasahan ko. Ano pong inaasahan nyo? Ang aquifer ng Qatar ay hindi lang simpleng espongha. Isa itong labyrinth. At sa isang lugar sa labyrinth na iyon, may nakakulong na bulsa ng tubig tabang. Isang kahanga-hangang teorya. Ang hindi namin nalaman sa loob ng 12-dosenang taon, natuklasan nila sa loob lang ng 12 oras. Pero may problema, nag-aalalang sabi ni Jojo. Ang bulsang ito ay ganap na napapalibutan ng tubig dagat. Isang maling galaw, maghahalo ang lahat. Tumango si Dr. Reyes. Kaya kailangan nating maging parang siruhano. Kailangan ng ganap na katumpakan. Sakto namang dumating ang isang inspektor ng gobyerno. May nahanap na ba kayo? Mayabang niyang tanong. Sinusuri pa po namin. 12 oras na, ganyan pa lang. Mukhang bigo na naman to. Ngumisi ang inspektor at umalis. Nanigas ang mukha ng mga miyembro ng team. Huwag niyong pansinin, sabi ni Dr. Reyes. Mag-focus tayo sa ating trabaho. Ang sumunod na 6 na oras ay para sa paggawa ng 3D map. Kailangan nilang maunawaan ng perpekto ang istruktura sa ilalim ng lupa. Kahanga-hanga. Hindi ko napigilang masabi. Napakadetalyado ng 3D image sa screen. Maging ang maliliit na daloy sa komplikadong aquifer ay nakikita. Ginoong Hamad, mayroon po ba kayong mapa mula atienta taon na ang nakalilipas? Tanong ni Dr. Reyes. Mapa ng atienta taon? Meron. Nagmamadali kong kinuha ang luma at maalikabok na mapa mula sa bodega. Ikinumpara ni Dr. Reyes ang mapa sa 3D image. Tila may natuklasan siya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Tama nga, tingnan niyo to. Ano po yan? 6 na taon na ang nakalipas, isang oasis ito. Tiyak na may tubig tabang. Ngayon, lumubog lang ito sa ilalim ng lupa na may tubig dagat sa ibabaw. Pero sa ilalim, nandoon pa rin ito. 12 oras na ang nakalipas. Sa wakas, nagsimula na silang mag-drill, ngunit dumating na naman ang mga opisyal ng gobyerno. Anong ginagawa niyo? Bakit kayo basta-basta nagdi-drill? Planado po ang trabahong ito, mahinahong sagot ni Dr. Reyes. Ngunit humarang pa rin ang mga opisyal. Kailangan ng approval. Itigil yan. Sabi niyo magtatagumpay kayo sa 48 oras, tapos ngayon kami ang magpapatigil sa inyo? Iba yung usapan na yon. Nagsimula ang pagtatalo. Lumilipas ang oras. Nagpasya akong mamagitan. Bilang on-site manager, pinapayagan ko. Kung may problema, ako ang mananagot. Hamad, kaya mo bang panagutan yan? Susulat ako ng waiver. Inis na umatras ang mga opisyal. Tumingin sa akin si Dr. Reyes na may pasasalamat. Nagsimula ulit ang pagdrill. 50 metro, 100 metro. Habang lumalalim, tumitindi ang tensyon. Tigil! May moisture sa 120 metro. Sigaw ni Jojo. Napigil ng lahat ang hininga. Kumuha sila ng sample. Isang maliit na halaga ng tubig ang iniahon. Si Dr. Reyes mismo ang sumuri gamit ang salinity meter. 0.30% salinity. Maalat pa, kailangan pang mas malalim. Kahit may kaunting pagkadismaya, may pag-asa pa rin. Hindi na ito kasing alat ng tubig dagat. 20 na oras na ang lumipas. Kalahati ng oras, wala pa ring malinis na tubig. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-nayon. Bigo na naman. Sabi ko na nga ba, isinumpa ang lupain natin. Umalingaw-ngaw ang mga negatibong komento. Ngunit hindi na tinag ang team na Pilipino. Ma'am Isabel, magpahinga po muna kayo, sabi ng isang miyembro. Umiling si Dr. Reyes. Okay lang, wala nang oras. Sakto namang dumating si Nora, may dalang isang bagay. Ate, kain po kayo. Petsa cake po ito nagawa ko. Dahil kulang sa tubig, kaunti lang ang nagawa ko. Pero sana makatulong po ito para lumakas kayo. Namula ang mga mata ni Dr. Reyes. Salamat, Nora. Mukhang masarap. Pinaghatian ng team ang cake. Ang mga pagod na mukha ay muling ngumiti. Nora, maghintay ka pa ng kaunti. Pangako, makakainom ka na ng malinis na tubig. Ang pangako ni Isabel ay nagpangiti kay Nora. 30 oras na ang lumipas.
Sa wakas, may pagbabago. Bumababa na ang salinity, sigaw ni Jojo. 0.10%, 0.05%. Malapit na. Nagkumpulan ang lahat sa screen. Bawat pagbaba ng numero, may sigawan. Ngunit may bagong problema. Ma'am, Isabel, masyadong malakas ang pressure ng tubig dagat kung hindi tayo maglalagay ng barrier. Alam ko, pero 18 oras na lang. Ang pag-install ng normal na barrier ay 12 oras. Kaya natin to, determinado si Isabel, gamit ang bago nating teknolohiya. Ang Rapid Curing Shield, isa na namang kahanga-hangang teknolohiya. Ano-ano pa kaya ang inihanda ng mga taong ito? Biglang tumunog ang telepono ko. Ang ministro. Hamad, kumusta? Malapit na po. Pero wala ng oras. Kung mabigo kayo, lagot ka rin sa akin. Naiintindihan mo? Dumagan ang pressure. Pero kakaiba, hindi ako natakot. Habang tinitingnan ang team na Pilipino, sigurado akong iba sila. Tiyak na magtatagumpay sila. 10:00 na ng gabi. Pagkatapos ng 30 oras na trabaho, 18 oras na lang ang natitira. Gumagalaw ang team na Pilipino na may di kapani-paniwalang bilis. Handa na ang barrier. Simulan na ang pagbomba. Ang Rapid Curing Shield technology ay pambihira. Nag-inject sila ng isang espesyal na polymer na nagre-react sa tubig dagat sa mga bitak ng bato at tumitigas ng napakabilis. Paano nangyari yon? Tanong ko. Ito ay teknolohiyang binuo kasama ang National Hydraulic Research Center ng Pilipinas sa loob ng 5 taon. Kapag nadikit sa alat ng tubig dagat, ganap itong tumitigas sa loob ng 10 minuto, paliwanag ni Jojo. 2 AM. Naabot na nila ang lalim na 150 metro. Napigil ng lahat ang hininga, naghihintay sa resulta. Simulan ang pressure test. Si Dr. Reyes mismo ang nagbukas ng balbula. Noong una, walang lumabas. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Biglang nagsimulang tumulo ang malinaw na tubig. May tubig na! Sigaw ng isang tao. Nanginginig na sinalo ni Dr. Reyes ang tubig sa kanyang mga kamay at ipinatak sa salinity meter. 0.01%, 0.01%, purong tubig tabang. Naghiyawan ang lahat, ngunit kalmado pa rin si Dr. Reyes. Hindi pa tapos. Kailangan nating tingnan kung tuloy-tuloy ito. Pagkatapos ng 3 oras, sinukat nila ang flow rate. Nakakamangha. Habang lumilipas ang oras, dumarami ang tubig. 20 litro, oras. 30 litro, oras. 50 litro, oras. Hindi ka panipaniwalang mga numero. Paano po nangyari yan? Dahil sa pressure difference, hinarangan ng barrier ang tubig dagat, kaya ang pressure ng tubig tabang mismo ang nagtutulak pataas. 5 AM. Oras na para tikman. Ako ang nauna. Nanginginig kong itinaas ang baso. Uminom ng isang lagok. Matamis! Ang tamis! Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakainom ako ng malinis na tubig. Napaiyak ako. Nura! Nasaan si Nura? Ginisim ko ang natutulog kong anak. Dinala siya sa labas. Nang makita niya ang dumadaloy na tubig, ganap siyang nagising. Itay, tubig po ba talaga yan? Oo anak. Inom ka. Maingat na uminom si Nora at sumigaw. Itay, ang tamis po. Ang tamis talaga. Nagtatalon siya sa tuwa. Habang pinagmamasdan siya, naramdaman kong sulit ang lahat ng paghihirap. Kumalat ang balita sa mga taga-nayon. Kahit madilim pa, nagsimula na silang magdatingan. Totoo ba? May tubig na talaga. Sa unang pagkakataon sa antitaon, isang matandang lalaki ang uminom at napaiyak. Ito ang lasa ng tubig na iniinom ko noong bata ako. Dinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ngunit hindi nagtagal ang saya. May problema na naman. Muling dumating ang mga inspektor ng gobyerno. Anong kaguluhan to? Sino ang nagpahintulot na mamahagi ng tubig? May malinis na tubig na, dapat lang na makainom ang mga tao. Hindi pa ito nasusuri. Paano kung may problema?
Kayo ba ang mananagot? Balak nilang ikordon ang lugar. Hindi maaari! Lumabas si Dr. Reyes. Ligtas ang tubig na ito. Ginagarantiya ko. Sino ka para maggarantiya? Ako ay isang WHO Certified Water Safety Inspector. Ipinakita ni Dr. Reyes ang kanyang ID. Natigilan ang mga inspektor. Kahit na, proseso ay proseso, makikipag-usap kayo tungkol sa proseso sa mga taong 6 taon nang nauuhaw. Puno ng awtoridad ang boses ni Dr. Reyes. Ang tubig ay para sa mga tao. Walang sino man ang makakapigil. Sa huli, umatras ang mga inspektor. 8 a.m. Ang ministro mismo ang dumating. Komplikado ang kanyang ekspresyon. Ministro mismo ang dumating. Nagtagumpay nga talaga? Kayo na po ang sumubok, Ginoo. Uminom ang ministro. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tubig ba ito mula sa ating lupain? Opo. At walang limitasyon ang supply. Walang limitasyon? Ipinakita ni Dr. Reyes ang data. Napakalaki ng bulsang ito ng tubig tabang. Kung mapamahalaan ng maayos, kayang-kaya nitong suportahan ang buong distrito ng Al-Shamal. Natahimik ang ministro. Paumanhin sa pagdududa sa inyo, lubos akong humihingi ng tawad. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang mataas na opisyal na yumuko. Walang anuman po. Ang mahalaga ay mula ngayon. Tumingin si Dr. Reyes sa relo. 36 na oras na ang lumipas. 12 oras na lang. Ano pong susunod? Kailangan nating patatagin ang sistema at ihanda ang pag-expand. Tumingin si Isabel kay Nora. Tinupad ko na ang pangako ko. Araw-araw ka nang makakainom ng malinis na tubig. Tumakbo si Nora at niyakap si Isabel. Ate, maraming salamat po. Ang galing ng Pilipinas. Biglang tumunog ang telepono. Ang asawa ko. Mahal, nakita ko sa balita. May tubig na sa nayon natin. Totoo ba? Totoo. Hindi na natin kailangang mag-alala sa tubig. Paano nangyari yon? Napaiyak din ang asawa ko. Tanghali, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Kusang lumabas ang mga taga-nayon. Tutulong din kami. Hindi natin pwedeng hayaan na ang mga Pilipino lang ang nagpapakahirap. Nagbuhat ang mga lalaki ng gamit, naghanda ng pagkain ang mga babae. Pamana ito ng aming pamilya, isang 100 taong gulang na banga. Ngayon, gusto ko itong punuin ng tubig, dala ng isang matandang babae ang kanyang lumang banga. Si Dr. Reyes mismo ang nagpuno nito. Lola, mula ngayon, araw-araw na po kayong iinom ng ganitong tubig. Ipinadala kayo ng Diyos. Salamat mga iha. Hapon, isa pang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Ma'am Isabel, patuloy na tumataas ang daloy ng tubig. Gaano na karami? Mahigit 100 litro kada oras na po. Lahat ay namangha. 5 beses na mas marami sa inaasahan. Mas komplikado pala ang istruktura sa ilalim ng lupa kaysa sa inaakala natin. Mukhang maraming bulsa ng tubig tabang ang magkakakonekta. Tuwang-tuwang paliwanag ni Jojo. 6 p.m. Pagkatapos ng 46 na oras, dumating ang media mula sa National TV hanggang sa Al Jazeera. Paano kayo nagtagumpay sa loob ng 48 oras? Mas malala ang kondisyon sa Qatar kaysa sa Saudi, pero mas mabilis ang oras. Sumagot si Dr. Reyes sa interview. Mahalaga ang teknolohiya, pero mas mahalaga ang mga tao. Dahil nagtiwala at tumulong ang mga taga-Qatar, nagawa namin ito. Ano po ang plano ninyo sa hinaharap? Gusto naming palawakin ang teknolohiyang ito sa buong Qatar para wala nang magdusa dahil sa kakulangan ng tubig. 8 p.m. Eksaktong 48 oras. Nagbigay ng opisyal na pahayag ang ministro. Tinupad ng mga inhinyerong Pilipino ang kanilang pangako. Hindi, higit pa roon ang kanilang ginawa. Libo-libong tao ang nagtipon sa plaza. Sumisigaw. Pilipinas! 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 Umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Ang team ni Dr. Reyes, kahit pagod, ay mukhang napakasaya. Makatutulog na siguro kayo ngayon, sabi ko. Hindi pa, ngumiti si Dr. Reyes. Simula pa lang ito. Ang tunay na trabaho ay magsisimula pa lang ngayon.
Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa buhay ko, naligo ako ng matagal, isang luho sa loob ng 45 taon. Habang dumadaloy ang tubig sa aking katawan, naisip ko, totoo pala ang himala, at ang himalang iyon ay nagmula sa Pilipinas. Hindi pa nagtatagal ang saya ng tagumpay, ng 2 araw pagkatapos, isang biglaang pag-atake ang nagsimula. Peke yan, niloloko tayo ng mga Pilipino. Umalingaw-ngaw ang mga kritisismo sa pulong ng mga pinuno ng tribo sa rehiyon. Ang maimpluwensyang pinuno na si Rashid Al Maktoum ang nanguna. Isipin nyo, ang hindi nagawa sa 80 taon, nagawa sa 48 oras? Makatwiran ba yon? Pero may lumabas na tubig. Protesta ko. Isang palabas lang yan. Itinago na nila ang tubig tabang doon tapos umarte lang sila. Kahit walang katuturan, may mga naniwala. Oo nga, sa Saudi. Maganda rin sa simula, pero nagkaproblema rin pagkatapos. Siguradong ang yaman natin sa ilalim ng lupa ang target ng mga Pilipino, kumalat ang mga tsismis. Pinuntahan ko si Dr. Reyes. May mga ganyang tsismis na kumakalat. Paano nyo ito haharapin? Inaasahan ko na po yan, nakakagulat ang kanyang kahinahunan. Normal lang na matakot sa mga bagong bagay. Pero kung magpapatuloy ito, kung gayon, patunayan nating gamit ang datos. Ilahad natin ang lahat ng malinaw. Kinabukasan, gumawa si Dr. Reyes ng isang nakakagulat na desisyon. Mag-install ng real-time monitoring system para makita ng lahat, W10 milyong. Hindi na po kailangang gawin yan. Pinakamahalaga ang tiwala. Kailangan nating patunayan na wala tayong itinatago. Isang malaking screen ang inilagay sa plaza. Ipinapakita ang kalidad at daloy ng tubig sa real time. Ngunit hindi sumuko si Al Maktoum, kaya ring peke ng datos. Kailangan nating suriin ng personal. Inudyukan niya ang mga tribo na humiling ng inspeksyon. Sige, pwede kayong pumunta kahit anong oras. Pumayag si Dr. Reyes. Halikayo at kayo mismo ang tumingin. Dumating ang delegasyon. Pinangunahan ni Al Maktoum ang 30 katao. Susuriin namin ang bawat sulok. Ipinakita ng team na Pilipino ang lahat, kahit ang mga technical drawing. Ito po ang blueprint ng barrier. Paliwanag ni Jojo. Ngunit hindi nakinig si Al Maktoum. Ginagawa niyo lang komplikado para malinlang kami. Sakto namang dumating si Nora. Tito, bakit po ninyo ginagawa yan? Totoo po ang tubig. Umiiyak si Nora. Unang beses pong nakapagluto ang nanay ko gamit ang malinis na tubig. Sabi niya, unang beses sa 80 taon. Pero bakit po? Huwag kang maniwala sa mga manlolokong yan. Matigas pa rin si Al Maktoum. Biglang lumabas si Dr. Reyes. Ginoong Al Maktoum, ano po ba talaga ang ikinababahala ninyo? Ano? Iniisip niyo po bang peke ang tubig? O may iba kayong kinatatakutan? Isang matalas na tanong. Anong dapat kong katakutan? Natatakot ka sa pagbabago, hindi ba? Ang kaayusan na umiral sa loob ng 80 taon ay malapit ng magbago. Tumama ito sa puso. Si Al Maktoum ang nakinabang sa krisis sa tubig para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Anong alam mo? Alam ko pong naranasan din ng Pilipinas ang mga katulad na bagay, mahinahong sabi ni Dr. Reyes. Pero sa pagtanggap lamang sa pagbabago magsisimula ang tunay na pag-unlad. Naging tensyonado ang sitwasyon. Pinagbantaan ng mga tauhan ni Al Maktoum ang team na Pilipino. Umalis kayo! Mga manloloko. Bigla, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Dumating ang pinuno ng nayon, si Lolo Hassan, 95 taong gulang. Hassan. Al Maktoum, tama na. Nakita ko na ang lahat. Pinuno, naloko ka na rin nila, at 10 taon na akong nabubuhay. Hindi ko pa ba makikilala ang totoo sa hindi? Dahan-dahang lumapit si Lolo Hassan. Uminom ng tubig. Totoo ito. Ito ang tubig na iniinom ko noong bata ako. Tumingin siya ng diretsyo kay Al Maktoum. Ang pagmonopolyo mo sa pinagkukunan ng tubig para kumita, alam ko ang lahat. Oras na para tumigil. Parang bombang sumabog ang pahayag. Namula ang mukha ni Al Maktoum. Anong sinasabi niyo? Kalahati ng tubig, napupunta sa bulsa mo. Akala mo hindi ko alam? Kaya ka natatakot na totoo ito.
Dahil malapit nang matapos ang negosyo mo, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga Pilipinong ito, hindi nila kailangan ng pera. Gusto lang nila tayong tulungan. Tumingin si Lolo Hasan kay Dr. Reyes. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Bumaligtad ang sitwasyon. Sinimulang kondenahin ng mga taga-Nayon si Al Maktoum. Siya pala ang nanloloko sa atin. Nagnenegosyo sa luha ng mga tao. Pinalaya si Al Maktoum at ang kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa gobyerno. Hamad, pinapatawag ka ng ministro. Pagdating ko sa opisina ng ministro, isang sorpresa ang naghihintay. May isang espesyal na sugo mula sa emir. Lubos na interesado ang emir sa bagay na ito. Ang emir mismo? Bukas, personal siyang pupunta rito. Isang nakakagulat na balita. Pupunta ang pinuno ng estado. Ibinalita ko sa team na Pilipino. Tatanggapin kayo ng may pinakamataas na parangal. Hating gabi, sinabi ko kay Dr. Reyes ang tungkol sa pagdating ng emir. Isang malaking karangalan po. Hindi ka ba kinakabahan? Bakit po ako kakabahan? Ginagawa lang po namin ang dapat naming gawin. Isang kahanga-hangang tao. Kinabukasan, may problema na naman. Ma'am Isabel, may problema sa sistema. Nagmamadaling tumakbo si Jojo. Anong nangyari? May nanabotahe sa kagamitan kagabi. Siguradong gawa yan ng mga tauhan ni Al Maktoum. Darating ang emir. Anong gagawin natin? Maaayos ba? Kailangan po ng oras. Buong lakas na kumilos ang team na Pilipino. 4 na oras silang walang tigil sa pagkumpuni, saktong pagdating ng emir kasama ang isang malaking delegasyon. Ito ba ang team na Pilipino? Opo. Kamahalan. Lumapit ang emir kay Dr. Reyes. Narinig kong gumawa ka ng himala sa loob ng 48 oras. Hindi po sa akin ang kapurihan. Kamahalan. Sakto namang natapos ang pagkumpuni. Malakas na bumulwak ang tubig. Perpektong tiyempo. Personal na uminom ang emir. Napakahusay. Tunay na malinis. Kinamayan niya si Dr. Reyes. Sa ngalan ng mamamayan ng Qatar, salamat sa iyong tulong. Isang karangalan po, kamahalan. Mula ngayon, idineklara ng emir. Idineklara ko ang Pilipinas bilang strategic partner ng Qatar sa teknolohiya ng tubig. Isang makasaysayang sandali. Nang gabing iyon, nabalitang inaresto si Al Maktoum dahil sa pananabotahe na naig ang hustisya. Ginoong Hamad, tawag sa akin ni Dr. Reyes. Mula bukas, magsisimula ang tunay na trabaho. Handa ka na bang baguhin ang buong Qatar? Siyempre. Sagot ko. Puno ng pag-asa. Isang bagong panahon ang magsisimula na. Pagkatapos ng pagbisita ng emir, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Nangako ng buong suporta ang gobyerno. Ang Al-Shamal ay ginawang pilot area para sa isang malawakang expansion project. Ngunit isang linggo pa lang, isang di inaasahang krisis ang aming hinarap. 3 a.m., isang emergency call ang tumunog. Ginoong Hamad, malaking problema po. Nanginginig na boses ni Jojo. Anong nangyari? Nagkaaberya ang equipment. Biglang huminto ang main pump. Tila huminto ang tibok ng puso ko. Kung masira ang pinakapuso ng sistema, maaaring ganap na matigil ang supply ng tubig. Pagdating sa site, mas malala pa ang sitwasyon. Tumigil na ang daloy ng tubig. Nagpanik ang mga taga-Nayon. Agad na nagsusuri si Dr. Reyes. Anong nangyari? May foreign object sa loob ng pump. Mukhang sinadya. Ang pinakamasamang sitwasyon. Anong gagawin natin? Kung hindi natin ito maayos sa loob ng 36 oras, kailangan nating palitan ang buong sistema. Aabutin iyon ng ilang buwan. 36 oras. Isa na namang karera laban sa oras. Anong kailangan nyo? Mga spare parts. At nag-atubili si Dr. Reyes, tulong ng mga lokal na residente na marunong sa makina. Ngunit ang mga taga-Nayon ay puno na ng desperasyon. Bigo na naman. Sa huli, hindi rin pala kaya ng mga Pilipino. Siguro nga isinumpa talaga ang lupain natin. Tumakbo ako sa community hall. Mga kababayan, hindi pa tapos ang laban. Maniwala tayo sa team na Pilipino.
Kaya nilang ayusin ito sa 36 oras. Pero kailangan nila ang ating tulong. Ano namang magagawa natin? Biglang tumayo si Nuura. Tutulong po ako. Hindi pa sumusuko si Ate Isabel para sa atin. Hindi rin tayo pwedeng sumuko. Ang tapang ng 10 taong gulang na bata ay nagpahiya sa mga matatanda. Oo nga, lumalaban ang isang bata. Bakit tayo susuko? Subukan natin ulit. Nagsimulang lumitaw ang mga voluntaryo. Ang diwa ng bayanihan. Nagkaisa ang team na Pilipino. At ang mga taga-nayon. May kumukuha ng parts. May nag-aabot ng gamit. Kahit hindi magkaintindihan sa wika, iisa ang tibok ng kanilang mga puso. Labang 2 oras ang lumipas, unang pagsubok. Ma'am Isabel, mas malala ang sira kaysa sa inaasahan. Hindi sapat ang spare parts. Anong gagawin natin? Nag-isip sandali si Dr. Reyes at gumawa ng isang kahangahangang desisyon. Gagawa tayo gamit ang mga lokal na materyales. Lokal na materyales, pwede ba yon? Industrial na bansa rin ang Qatar, tiyak na may magagamit tayo. Lumapit ang isang residente. Mayroon akong pagawaan ng bakal. Sabihin niyo lang ang kailangan. 30 taon na akong nag-aayos ng makina, baka makatulong ako. Kahanga-hanga. Napakagaling ng mga tekniko ng Qatar. Nakipagtulungan sila sa team na Pilipino at nagawa ang mga kinakailangang piyesa. 20 oras ang lumipas, may natuklasan si Dr. Reyes. Ito na. Ito ang sanhi. Isang piraso ng metal ang lumitaw mula sa kailaliman ng pump. Malinaw na sinadya. Juma na, ang huling desperadong galaw ng mga tauhan ni Al Maktoum. Pero nanalo tayo. Kailangan na lang nating i-assemble ulit. Nagtulungan ang lahat sa pag-assemble ng pump. 20 na oras, subukan ang restart. Umatras kayo. Pinindot ni Jojo ang switch. Umugong ang makina. Napigil ng lahat ang hininga. 30 segundo. 1 minuto. 2 minuto. May tubig na! Dumadaloy na! Bumulwak ang tubig na mas malakas pa kaysa dati. Tagumpay. Naghiyawan ang lahat. Nagyakapan, nag-iyakan, nagtawanan. Ang pagkumpuning ito ang nagpalakas pa sa sistema, tuwang-tuwang paliwanag ni Jojo, kaya nang mag-produce ng mahigit 200,000 litro sa isang araw. 30 oras ang lumipas, dumating ang delegasyon ng gobyerno. Malinaw ang ebidensya ng pananabutahe, kailangang mahuli ang mga may sala. Pero mas mahalaga, sabi ni Dr. Reyes, ipinapakita nito na kung magtutulungan ang Pilipinas at Qatar, malalampasan natin ang anumang krisis. Tumango ang pinuno ng delegasyon. Tama. Ngayon, mas mabilis nating isusulong ang National Expansion Project. Nang gabing iyon, nagdiwang ang nayon. Nagawa natin. Mabuhay ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Qatar. Nagbigay ng talumpati si Lolo Hassan. Ngayong araw, natuto tayo ng isa pang aral. Ang krisis ay lumilikha ng mas matibay na pagkakaisa. Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang inihayag. Itatatag ng gobyerno ang isang Philippine-Qatar Joint Technology Research Institute dito mismo sa Al-Shamal. Naghiyawan ang buong nayon. May trabaho, babalik ang mga kabataan. Sinabi sa akin ni Dr. Reyes. Ginoong Hamad, gusto mo bang maging deputy director? Ako? Kailangan namin ng may karanasan sa field at kayang maging tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Isang alok na parang panaginip. 1 linggo ang lumipas. Kailangan nang bumalik ni Dr. Reyes sa Pilipinas. Sa airport, daan-daang tao ang naghatid. Babalik po kayo ha? Ang anak ko. Pag-aaralin ko sa Pilipinas. Sa gitna ng pamamaalam, tumakbo si Nora. Ate, tanggapin niyo po ito. Isang sulat kamay at isang drawing. Ang drawing ay isang berdeng disyerto kung saan magkasamang nagtatayo ang mga Pilipino at Qatari. Salamat, Nora. Maging mahusay kang siyentista, ha? Opo. Gusto kong maging tulad ninyo. Habang pinagmamasdan ang eroplanong lumilipad, naisip ko, ang 36 na oras na krisis ay nagpatatag sa amin at ang tunay na himala ay nagsisimula pa lamang. Matapos maging stable ang sistema, sa huling 12 oras ng ipinangakong 48,
isang kamangha-manghang bagay ang ginawa ng team ni Dr. Reyes. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na regalo, nakangiting sabi ni Dr. Reyes. Isang smart water management system, ang una sa Qatar. Ang mga karagdagang kagamitan na dala ng team ay sinimulang install. Solar panels, automated sensors, remote control systems. Ano po ito? Mula ngayon, masusubaybayan na ninyo ang estado ng tubig gamit ang inyong smartphone. Ay na ang automatikong mamamahala. Iyon ang sandali kung saan ang teknolohiya ng ika-21 siglo ay lumutas sa isang watuntaong problema. 45 oras na ang lumipas, kumpleto na ang sistema. Ngayon, subukan ninyong i-download ang app na ito. In-install ng mga taga-Nayon ang app. Nakikita nila ang kalidad, dami, at status ng sistema sa real-time. Wow! Tubig ba talaga ito ng Nayon natin? Gulat na sabi ni Nora. Nora, subukan mong pindutin ito. Tinuruan siya ni Dr. Reyes. Pinindot ni Nora ang button. Nagsimulang gumana ang fountain sa plaza. Wow! Nagawa ko! Ito ang unang fountain sa Nayon sa loob ng 80 taon. Naghiyawan ang mga bata, 46 na oras, isa pang sorpresa. Isang espesyal na regalo. Naglabas si Jojo ng isang malaking kahon. Hydroponics kit. Gamit lang ang tubig, makakapagtanim na kayo ng gulay. Agrikultura sa disyerto, isang bagay na hindi namin pinangarap. Kamatis, litsugas, pipino, lahat pwedeng itanim. Ang mga mata ng mga taga-Nayon ay nagningning. Makakakain kami ng sarili naming tanim? Siyempre. Mula ngayon, pwede na ring maging agrikultural na bansa ang Qatar. 47 oras, ang huling kaganapan. Ngayon, sasaksihan natin ang isang makasaysayang sandali. Isang malaking screen ang umilaw, ipinapakita ang mapa ng Qatar. Gamit ang sistemang ito, gagawa tayo ng simulation. Nagsimulang lumitaw ang mga berdeng tuldok. Bawat isa ay isang lugar na masusuplayan ng tubig. Isang taon, 50 lokasyon, 3 taon. Napuno ng berde ang screen. Ang buong Qatar ay magkakaroon ng malinis na tubig. Halos mapigil ko ang aking hininga. Biglang may emergency call mula sa gobyerno. Hamad, gustong mag-video call ng Emir. Lumitaw ang Emir sa malaking screen. Aking mga mamamayan at mga teknikal na delegado mula sa Pilipinas. Makinig kayo. 48 oras ang nakalipas. Nag-aalinlangan pa tayo. Ngayon, nasaksihan natin ang isang himala. Puno ng emosyon ang kanyang boses. Mula ngayon, nagpasya akong itatag ang Qatar Philippines Water Technology Research Institute. At inaanyayahan ko si Dr. Isabel Reyes na maging unang tagapayo. Nagulat si Dr. Reyes. Kamahalan. Kailangan ka namin. Samahan mo kami, sumigaw ang mga taga-Nayon. Pumayag na po kayo. Manatili po kayo. Napaluha si Dr. Reyes at tumango. Isang karangalan po, labang-labitang la. 1569. Huling 15 minuto. Naghanda si Dr. Reyes ng isang maliit na seremonya. Ilalagay natin ang bote ng tubig na ito sa isang time capsule. Nakasulat sa bote ang petsa. Pagkatapos ng 10 taon, bubuksan natin ito. Nagtaas ng kamay si Nora. May gusto rin po akong ilagay. Isang liham para sa kanyang sarili sa hinaharap. Nangangakong magiging isang water scientist. Ang iba ay naglagay din ng kanilang mga alaala. Eksaktong 48 oras, ibinaon nila ang time capsule. Sa loob ng 10 taon, ano na kaya ang itsura ng lugar na ito? Tanong ni Dr. Reyes. Magiging berdeng mga bukirin at lawa. Sabi ng mga tao. Nang gabing iyon, isang malaking pagdiriwang ang ginanap, ang himala ng 48 oras. Isang alamat na nilikha ng Pilipinas at Qatar. Live sa Al Jazeera. Mahalaga ang teknolohiya. Pero pinakamahalaga ang tiwala ng tao, sabi ni Dr. Reyes. Kinabukasan, isang kamangha-manghang tanawin. Ma'am Isabel, tingnan nyo, sigaw ni Jojo. May mga maliliit na usbong na tumutubo sa paligid ng fountain. Kung may tubig, may buhay.
Emosyonal na sabi ni Dr. Reyes. Isang linggo ang lumipas. Kailangan nang bumalik ng team. Sa airport, libo-libo ang naghatid. Aalis kami, pero maiiwan ang teknolohiya at pagkakaibigan, sabi ni Dr. Reyes. Hindi magtatagal, magkikita tayo ulit sa Research Institute. Matapos ang araw na iyon, ganap na nagbago ang Al-Shamal. 150,000 litro ng malinis na tubig araw-araw, mga hydroponic farm. Naglalaro ang mga bata sa tubig, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa puso ng mga tao. Natutunan nilang walang imposible, at totoo ang lakas ng pagkakaisa. Ang himala ng 48 oras ay naging isang walang hanggang pamana. 6 na buwan ang lumipas. Ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa isang di kapani-paniwalang tanawin. Ang Al-Shamal ay hindi na isang tigang na disyerto. Berde sa lahat ng dako. Itay, may hydroponics practice kami sa school ngayon. Masayang tumakbo si Nora. Ang batang bumagsak dahil sa dehydration ay malusog na ngayon. Ang paaralan ay mayroon ng science lab na kaloob ng gobyerno ng Pilipinas. Tuwing linggo, may klase mula sa mga guro sa Pilipinas via video call. Papunta sa trabaho, ang unang hydroponic farm ay malapit ng mag-ani. Hamad, tikman mo. Kamatis na itinanim sa disyerto, sabi ng may-ari. Ang tamis. Sa gobyerno, isang malaking pulong. Sa loob ng 6 na buwan, ang buong Hilagang Qatar ay malaya na sa kakulangan ng tubig. Ang Joint Research Institute, sa susunod na linggo ang inaugurasyon. Darating si Dr. Reyes. Ang Kuwait at Bahrain ay humihiling na bumisita at matuto. Naging modelo na ang Qatar. Tanghali, sa plaza, may bagong coffee shop sa paligid ng fountain. Para na tayong nasa paraiso, sabi ng isang matanda. Hapon, isang kaibigan mula sa Saudi Arabia ang dumating. Nandito kami para matuto sa tagumpay ninyo. Naunahan nyo na kami. Sa paaralan ni Nora, may presentasyon siya. Ang himala ng ating nayon. 6 na buwan ang nakalipas, nagkasakit po ako dahil sa kakulangan ng tubig. Ang mga tito at tita mula sa Pilipinas ay hindi lang teknolohiya ang itinuro, kundi isang pusong hindi sumusuko. Nagtapos siya sa isang bating Pilipino. Salamat po at mahal ko ang Pilipinas. Pag-uwi, may espesyal na hapunan. Anibersaryo pala namin. Dati, dahil sa pag-aalala sa tubig, nakalimutan na namin ang mga ganitong okasyon. Ipinakita ng asawa ko ang isang maliit na bulaklak na namumukadkad. Ang unang bulaklak sa ating tahanan, ang bulaklak ng 80 taon. Pagkatapos, naglakad-lakad kami sa bagong gawang artipisyal na ilog. Tumunog ang telepono. Si Dr. Reyes, Ginoong Hamad, kamusta? Sa susunod na linggo, darating ako at may espesyal na balita. Si Nora ay napili para sa isang science camp sa Pilipinas. 2 linggo sa Pilipinas. Lahat ng gastos sagot. Nagtatalon si Noura. Sa tuwa, 2 linggo. Pupunta po ako sa Pilipinas. Makikita ko po si Ate Isabel. Bago matulog, sabi ni Nora. Itay, may pangarap na po ako. Mag-aaral ako sa Pilipinas. Magiging pinakamagaling na water scientist sa buong mundo. Tapos, tutulungan ko ang mga bansang walang tubig, tulad ng sa Africa. Isang napakalaking pangarap. Kaya mo yan, anak. Naniniwala ako sa iyo. Tumingin ako sa labas. Puno ng bituin ang langit. Puno na ito ngayon ng pag-asa. 3 taon ang lumipas. Ako na ang Vice Minister ng Water Resources. Mula sa aking bintana, nakikita ko ang isang ganap na nagbagong Doha. Vice Minister, narito na po si Miss Noura. Pumasok ang isang 20 taong gulang na Nora, kadarating lang mula sa isang exchange program sa Philippine Science High School. Hello po, Tito Vice Minister. Biro niya. Kamusta ang Pilipinas? Napakasaya po. Tingnan niyo po ang award ko. Ipinakita niya ang unang gantimpala sa isang National Science Fair para sa kanyang water filtration technology. Gusto ko po sanang doon na mag-high school. Inirekomenda na rin po ako ni Dr. Reyes. Si Dr. Reyes ay director na ngayon ng Joint Institute. Nang hapong iyon,
Ikatlong anibersaryo ng Water Technology Innovation ng Qatar. Puno ang hall ng mga delegado mula sa gitnang silangan. Sa screen, mga larawan ng pagbabago. 100% clean water supply sa buong bansa, 500 hydroponic farms, 50,000 trabahong may kinalaman sa tubig. Umakyat sa entablado si Dr. Reyes. Naaalala niyo ba? 3 taon na ang nakalipas. Isang nakatutuwang hamon ng 48 oras. Ngunit nagawa natin. Ito ay tagumpay ng teknolohiya at tiwala. Isang sorpresa ang inihayag. Tutulungan ng Qatar ng libreng water technology ang 10 bansa sa Africa. Umakyat ako sa entablado. Oras na para ibahagi ang tulong na aming natanggap, tulad ng ginawa ng Pilipinas para sa amin. Pagkatapos ng kaganapan, bumalik ako sa Al-Shamal. Nagbaon kami ng bagong time capsule para sa mga siyentista sa hinaharap. Inilagay ni Noura ang kanyang research notebook. Nang ibabaon na, sinabi ni Lolo Hassan, 98 taong gulang na, natutunan ko na ang tubig ay buhay at ang pagkakaibigan ay walang hanggan tulad ng ipinakita ng Pilipinas at Qatar. Pauwi. Tanong ni Noura. Tito, makakapag-aral po ba talaga ako sa Pilipinas? Siyempre. Susuportahan ko ang pangarap mo. Malapit sa airport, may bago akong nakitang karatula, Qatar-Philippines Friendship Bridge. Pag-uwi, naghihintay ang asawa ko. Napanood ko sa balita. Ipinagmamalaki kita. Simula pa lang ito. Bago matulog, tumingin ako sa bintana, kung saan unang bumulwak ang fountain, isa na ngayong parke na pinangalan ng Miracle Park. Nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Dr. Reyes. Bukas, darating ang team mula sa Kenya. Oras na para ibahagi sa kanila ang himalang ating natanggap. Nag-reply ako. Handa na. Sabay nating likhain ang mga bagong himala. Ang hamon ng 48 oras ay naging bunga ng 3 taon at ngayon ito ay nagiging isang walang hanggang pamanang kumakalat sa malayo. Ang himala ng tubig na nilikha ng Pilipinas at Qatar ay hindi isang katapusan, kundi isang bagong simula, isang pagkakaibigan na kasing linis at kasing walang hanggan ng mismong tubig na kanilang natagpuan.